Inihahandog ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Sa mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan, Brother Ronnie Aclo po. Mapayapang gabi po muli sa inyo, mga giliw na tagapakinig ng Radyo Maria. Brother Romy po, AVG, Angeles City. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ako po si Sister Marjorie ng San Rafael. Good evening po sa inyong lahat. Angela May Aclo po ng Mabalacat. Muli po ang pagbati ng isang mabiyayang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahal mga taga-subaybay ng Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Ang himpilan po ng ating mapagmahal na inang Berhing Maria. Linggo na naman po ng gabi at kaya muli naming inaanyayahan na kami inyong samahan sa aming pagtatanghal ng ating programang ang mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Ito po ay isang pagbabalik tanaw sa Ebanghelyo at mga aral at turo ng ating Panginoong Hesukristo bilang pagsalamin at pag-uugnay sa ating mga karanasan sa pang-araw-araw nating buhay. Hangad po ng programa nating ito na makapaghatid sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria na mga kanawaan tungkol sa ating lakas at kahinaan sa harap ng ating dakilang lumikha. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. We thank you, Holy Mother of the Word, for the precious gift of Radyo Maria, which you've put in our hands so that it may bear fruits. Teach us each day, O handmaid of the Lord, to serve with humility and perseverance, with courage and fidelity, responding generously to your heart's desire. O Queen of Radyo Maria, help us become apostles of your love. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Sister Marjorie, sa ating pong panalangin. At muli po, mga minamahal mga taga-subaybay, Ang mga programa ng ating himpilang Radyo Maria ay maaari rin po nating mapakinggan sa karatig probinsya sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live audio streaming na Radyo Maria sa www.radyomaria.ph at sa website ng World Family of Radyo Maria sa www.radyomaria.org. At sa ating pong muling pagsasama-sama sa Himpapawid sa gabi pong ito sa ikalabindalawang linggo ng karaniwang panahon ng liturhiya ng ating ng simbahan, narito pong muli ang ating mga kapatid sa Himpapawid na inyo pong makakasama sa pagtatanghal po ng ating programa. Si Brother Romy na medyo matagal po yatang di nyo narinig ang boses. Kumusta po, Brad? Bakasyon po ng... Saan ba kayo nagbakasyon sa ospital o sa bahay lang? Sa bahay lang. Nadali po ako ng kaso. Uson, si Sister Marjorie, nandito rin po. Opo, magandang gabi pong muli. Sister Angela, natin pong sinasanay po sa gawain ng pagsasaimpapawid po o paghahatid ng ating Panginoong Kristo sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. At sa panibagong linggo pong ito, mga minamahal mga taga-subaybay, ay atin na naman pong hihimayin yung mga bawat ebanghelyo na binasa po sa ating inang simbahan mula Lunes, nakaraang Lunes hanggang itong Friday po,
At dito po ay ating iugnay sa ating mga pang-araw-araw na karanasan, ang mga turo at aral ng ating Panginoon Kristo, o mensahe ng Ebanghelyo sa atin sa bawat Ebanghelyong binabasa sa bawat araw ng Sanlinggo. Pero bago po tayo tuluyang pumasok po sa ating mga paksa, bigyang pagpugay po muna natin ang Ebanghelyo para sa araw na ito, na babasahin po sa atin ni Brother Romy. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 10, talata 26 hanggang 33. Kalahati po Dalhati po sa sa inyo, Panginoon. Kaya huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat walang nalilihim na di mahahayag at walang natatago na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay sabihin ninyo sa liwanag. Ang inyo namang narinig ay ipahayag buhat sa mga asoteya. Huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit di nakapapatay sa kaluluwa. Manapay, matakot kayo sa nakapagpapahamak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba'y pinagbibili ang dalawang maya ng isang kusing? Gayunman, ang isa sa kanila ay hindi nalalaglag sa lupa, kundi sa kalooban ng inyong Ama. Maging ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Kaya't huwag kayong matakot. Kayo ay higit na mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Dadapwat, ang magtatwa sa akin sa harap ng mga tao, ay itatatwa ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Purihin po kayo, O Kristo. Kristo. Maraming salamat po, Brother Romy, sa pagbibigay-pugay po sa Ebanghelyo po para sa araw na ito. At sa gabi pong ito, nga po, marami rin po mga kapatid po natin na hindi po maaaring nakadalo ng Santa Misa. Matatapos na po ang maghapon ng gabi, gabi na po. Marinig man lamang po ninyo ang paanyaya at pananalita ng ating Panginoong Heso Kristo tungkol sa Ebanghelyo po sa araw na ito, na sinasabing huwag tayong matakot, sapagkat ang takot nga po nasa isip lamang, at kung tayo ay merong hangarin na ang Diyos mapaglingkuran, ang takot nga po ay isang napakalaking sagabal at abala po para tayo ay gumalaw at makakilos para sa kalooban ng Diyos. At maaaring isa pong dahilan kaya yung iba hindi nakapagsimba dahil may takot. Di lang po natin alam kung sa anong aspeto At ang mensahe po ng ating Panginoon sa Ebanghelyo na yan, huwag po tayong matakot. Ang katakutan po natin ay yung sinasabi niyang matakot kayo doon sa may kapangyarihang pumatay ng kaluluwa at ng katawan, at pagkatapos ay magbulid sa impyerno. Ayan po yung ating Panginoong Diyos na higit na makapangyarihan sa lahat, na dapat nating pagpasakupan ng ating buong pagkatao. At tayo po ay dumarako na sa atin pong pagtatanghal at pagbabahagi para sa mga Ebanghelyo sa Sanlinggo na binasa po sa ating inang simbahan, na maaari pong hindi natin napakinggan sapagkat tayo sa buong Sanlinggo, alam naman po natin mga minamahal ng mga taga-subaybay, pare-pareho po tayong abala sa mga gawain natin. Maaaring tayo po ay mga nagtatrabaho, mga may negosyo, may mga anumang mga mahalagang bagay sa ating kabuhayan na pinagkakaabalahan. Kaya naman narito po ang inyong lingkod sa Ipapawid, ang programang Mistisismo, upang ihatid sa inyo ang mga mumunting mga kaunawaan at mga mensahe ng Ebanghelyo para po sa Sanlinggong nakalipas. At mag-uumpisa po tayo noong June 19, Monday, nakaraang linggo. At ito po ibabasahin sa atin ng ating kapatid na si Sister Angela. Sumainyong lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo na may kabanata 38, talata na may kabanata 5,
talata 38 hanggang 42. Luwalhati po sa inyo, Salamat po Panginoon. sa inyo, Panginoon. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo na huwag kayong lumaban sa taong masama. Bagkus kung sinampal ka sa kanan mong pisngi, ay hiharap mo ang kabila. Sa ibig magsakdal sa iyo upang agawin ang iyong baro, ibigay mo pati balabal. Ang nagpapasama sa iyo sa layong 1 milya, ay samahan mo sa 2 milya. Ang humingi sa iyo ay bigyan mo, at huwag mong pagkaitan ang umuutang sa iyo. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, Kristo. At ito po ang unang binasa po sa atin pong pagdiriwang ng Santa Misa noong Lunes. Ano po? Na atin po maaring mabibigyan po ng pagsalamin sa ating nakaraang mga karanasan sa buong Sanlinggo, mga minamalay, mga taga-subaybay. At ang minimensahe nga po doon, ano po, yung huwag tayong gumanti. Ano po, kundi maging mapagbigay. Yan, dun sa mensaheng yun ng ating Panginoon. Sapagkat kung sabi nga, kung gaginawan tayo ng masama at gagawa din natin ng masama, wala po tayong pinagkaiba sa kanila. Ano po. Sa inyo po, Sister Marjorie, ano po kung mensaya inyong may bibigay sa ating mga tagapakinig? Ayun nga po, sabi nyo nga po, Brad, wag nating gawan ng kung ano po yung masamang ginawan sa atin, wag nating balikan ng ganun din. Sapagkat tayo din naman po ay pareho mapapahamak sa paggawa natin ng ganun. Kung di, ang gawin po natin yung pagganting may kabanalan, yung paghihiganting naglilingkod po, na isipin po natin sa tinanggap nating binyag, naroon po yung kabanalan sa ating sarili na dapat po natin pangalagaan, no? At na tayo po ay dapat makibahagi sa pagkapari, pagkapropeta at pagkahari ni Kristo, no? Being Christ served as a priest, tayo din naman po sana sa kapwa natin maging isang serve po tayo o bigyan natin sila ng isang makapari at makapropeta at makaharing paglilingkod po. Maraming salamat, Sister Marjorie. Kayo naman po, Brother Romy, sa inyo po, anong po may uugnay itong paano po may uugnay ito sa ating pang-araw-araw na buhay itong ebanghelyo na to? Kung halimbawa po may humingi ng tulong sa'yo. Yun nga po, binabanggit yun kanina. Ha? Yung bibigyan mo, paghingi ng tulong. Sige po. Yung paghingi ng tulong sa'yo, although sabi nga meron ka rin dapat na asikasuhin para sa sarili mo, pero isinasantabi mo muna yung para sa sarili mo, kundi bagkos sinasamahan mo siya doon sa tulong na nais niya. Halimbawa po, pero na nais niya magpatulong sa isang pangyayari or nais niya magpasama sa isang lugar. Although meron kang naka-schedule, isinasantabi mo muna at ibinibigay mo yung oras mo para sa kanya. Katulad nga po ng aming pagsaserbisyo sa pagboboluntaryo sa Apos Shrine, na yung oras mo na maibibigay mo, kung 1 oras, dagdagan mo pa na 1 oras para sa tao. Ganun po yun. Kumbaga, doon sa sinasabi ng ating Panginoon na yung nagpapasama sa iyo ng 1 milya, Samahan. samahan pa ng 1 milya, dadagdagan mo pa. Kasi po, unang-una, pag halimbawa, yung 1 oras, magmimisa ka, same time nagsiserve ka. So, kung meron pa namang may bibigay na oras para sa Panginoon, ibigay mo pa. Para na sa ganun, mapagservisyohan mo naman yung mga tao para sa Kanya. Ganun po ang aming ginagawa sa shrine. At isa nga po yung tinatawag na yung binabanggit ng ebanghelyo, yung huwag maghigante, po. Kaya dito po sa mensaheng ito ng ating ebanghelyo, na sinasabi po ng ating Panginoon, na kung ating nga pong titingnan, yung nagpapasama ng 1 milya, sama pa 1 milya, parang higit tayong umunawa, po, yung laliman pa natin yung pangunawa natin. Kaya sa maghapong po sa atin po pang araw-araw na buhay, mga minamahal ay mga taga-subaybay, siguro nakaranas kayo, naka-encounter po kayo ng mga pangyayari at karanasan sa buhay ninyo, sa kasangkapan po yung mga kapwa natin, po, na para bang napasama yung loob nyo, at para bang nagalit kayo, ganun, po.
at para bang gusto nyo maghigante, ano po. At yan na nga po ang mensahe ng ating Panginoon, ano po, na laliman natin, ano po. Hindi lang higit sa pag-intindi ang gawin natin sa kapwa natin, kundi higit sa lahat yung pinakamalalim, ano po, yung unawain po natin ang ating mga kapwa. Sapagkat sa buhay po nga natin pong ginagalawan, minsan napakainit na po ng ulo ng bawat isa. Dahil po sa hirap na nararanasan ng bawat tao, ano po. Umpisa na lang po natin sa pangkaraniwang takbo ng ating buhay, sa traffic na lang. Ang dami po nagkakagulo dyan, ano po, sa simpleng buhay na yan. Takbo ng buhay ng tao. Yan po ang mensahe ng ating Ebanghelyo para sa araw ng Lunes nung 19 ng Hunyo. Ayan, at dagdag po galing kay Brother Jimmy, isa sa pinakamahirap gawin bilang tao ay magpatawad. Magbigay daan sa mga nagkasala sa iyo, umunawa sa bawat pangyayari, pangit man o maganda. Kadalasan at pangkaraniwan na pinaiiral ng tao kapag nagalit siya sa kanyang kapwa ay mata sa mata, ngipin sa ngipin. Subalit bakit nga ba nangyayari ang lahat ng ito sa kabila man na tayo'y mga Kristiyano? Marahil sa kakulangan natin sa pananampalataya, hindi ganap ang ating pag-ibig. Pakatandaan po sana natin, kaya tayo nag-aaral ng tungkol sa Diyos ay para maging aware tayo sa mga pangyayari at matutunan natin na supili ng ating mga damdaming puso, puno ng kapuotan, kainggitan, kasakiman, kahalayan, katamaran, kapalaluan at katakawan. Huwag hayaan umiral ito sapagkat ito ang maglulubog sa atin sa kasalanan. Malinaw naman po sa ating Ebanghelyo na kapag sinampal ka sa kanang pisngi, ay ibigay mo ang kabilang pisngi. Hindi po pala ganun kasimple para maglingkod sa Diyos. Kinakailangan mong magtiis sa lahat ng hirap tulad ng ating Panginoong Hesus. Sikapin din po sana nating maging mapagpakumbaba sa ating kapwa upang maiwasan ang ugaling mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang pagganti ay di kasagutan para maituwid ang isang kamalian, sapagkat di maitutuwid ang isang mali kung tayo'y gagawa pa ng higit sa kamalian. Ayun po. Thank you po, Brother Jimmy. Maraming salamat, Brad, sa inyong pakikibahagi. Napakaganda po na inyong share. Ating pong pagpapatuloy ito, bigyan daan po muna natin ang paalala ng ating himpilan. Ako po si Padre Cecilio Moraga. Ako po ay nanggaling sa lalawigan ng Bulacan. Ngayon ay naglilingkod sa Diocese of San Diego sa California. Ako rin po ang gabay ng kaisa, kaibigan ng Immaculate Conception sa Amerika, na tumutulong sa mga nagpapari upang ipalaganap ang mabuting balita, katulad din po ng ginagawa ng Radyo Maria. Pakinggan po ninyo ang Radyo Maria, 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, at 102.1 FM Isabela. Salamat po, pagpalain tayong lahat na mapagmahal na Diyos. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kay patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa atin pong pagdako muli sa pagtalakay sa ikalawang Ebanghelyo nung Martes, June 20, ito naman po ay sinasabing ang paksa po ay tungkol sa kaaway. Pakibasa na lang po, Sister Angela. Sumainyo lahat ang kapayapaan. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 5, talata 43 hanggang 48. Lulhati po sa inyo, Panginoon. Narinig ninyo ang sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapupuotan ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ang umuusig sa inyo upang kayo ay maging mga anak ng Ama ninyong nasa langit, na nagpapasikat ang kanyang araw sa masasama at mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at masasama. Sapagkat kung iniibig ninyo ang mga umiibig sa inyo, anong gantimpala ang inyong makakamtam? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga publikano? At kung babatiin ninyo ang inyong mga kapatid,
lamang, anong iyong kahigtan sa iba? Hindi ba gayon din ang ginagawa ng mga hentil? Kaya't magpakaganap kayo, gaya ng pagiging ganap ng iyong amang nasa langit. Ito po mga kapatid, ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Napakaganda po ng ebanghelyo ngayon. Ano po yung pag-ibig sa iibigin mo ang iyong kaaway. Isa po sa mga napakahirap gawin. Ano po. Ikaw, Sister Angela nga. Tanungin natin si Sister Angela tungkol dito. Tungkol dun sa sinabi ng ebanghelyo natin. Love your enemy. Na po. May kaaway ka ba? Di naman po maiwasan yun. Hindi may iwasan. No? Kaya nga, ano sabi doon? Anong masasabi mo tungkol sa sa Love your ebanghelyo? enemy. Siguro, parang pagmamahal mo rin sa sarili mo, katulad sa kaaway mo, yung bibigay mong, pagtrato sa kanya, kahit na gano'n po kasama yung ginawa or nagawa niya sa'yo. Tapos, siguro, patawarin na lang. Patawarin. Yun kasi mensahe ng ebanghelyo natin. Kaya tinuturo natin Kristyanismo, aral ni Kristo, sapagkat ito ang pinaka-sentro niya, yung aral ng pagpapatawad. Di po ba, Brother Romy? At kaya nga dun sa paksa na ito na kung yung umiibig lang sa inyo, ang mamahalin nyo, ano pa raw yung gantimpalang mapapala natin. Apo. Brother Romy, paano po ba natin bibigyan ng mensahe ito sa ating mga tagapakinig? Sa totoo lang po, talagang mahirap naman talagang isa katuparan itong ibigin mo yung kaaway. Minsan, affected ka rin kahit paano Opo. Di po ba? Naapektuhan ka rin. Although minsan, nakikita mo naman na kailangan talaga magpatawad. Patawarin mo siya. Dahil sa pagpapatawad, makalalaya ka rin sa sarili mo. Sa hinanakit, sa puot, na nasa puso mo. Dahil kapag ka nagpatawad tayo, nararamdaman talaga na po natin sa puso natin, parang biglang nawala lahat. Lahat ng mga nasa saloobin natin. Lumuluwag. Pero may siguro po, depende sa sitwasyon. Hindi po kaya. Kasi po, tulad na lang nangyayari ngayon sa paano mong iibigin yung kaaway mo ron? Opo. Mga sa parte ng Mindanao. Digmaan, mga biktima. Digmaan yun. Kaaway din. Mga puso ng tao na nabalot ng galit dahil nasira mga kabuhayan nila. Ang nga po. Pati buhay. Maring may napinsalang kamag-anak sila ron, di ba? Kaya napakahirap nga naman, di mo ba? Oo nga po. Siguro nga po, depende sa sitwasyon. Kung sa maliliit na bagay o mga simple, kaya rin lang natin ibigay ang pagpapatawad, ibigay natin ang pagpapatawad. At saka makikita po natin doon talagang merong personal na interest. Ano po? Kasi yung simbahan po natin, sinisira talaga yung mga imahe ng Catholic. Dalang po nun. O yung nangyari doon na pinagsisira nila yung mga imahe ng mga santo. Pero yun nga po, hindi naman po para husgahan po natin bilang Kristiyano yung mga kapatid natin doon, kundi sila ay ipanalangin. Yun po yung kasi nga po trabaho natin. Ibo pa, love your enemy and pray. Opo. So, sabi nga, kaya kailangan panalangin pa natin sila. Yun yung ginagawa ng ating ng simbahan, natin po, mga miyembro po ng isang komunidad ng ating inang simbahan na patuloy na nananalangin, hindi para husgahan ng mga taong may dalang galit sa kanilang puso. Kayo po, Sister Marjorie, may dagdag po kayo. Yun nga po, sabi nga ng ating Panginoong Jesus na nagbigay siya ng isang bagong commandment na love one another as I have loved you. So yun nga po, dun sa mga kaaway natin, hindi naman kaaway siguro dun sa mga nanakit ng loob natin or may nakagawa sa atin na hindi maganda, para maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus. Pray for them, pagdasal na lang natin sila na sana sana bigyan din sila ng biyaya at grasya ng ating Panginoon na matamasa din nila at magbagong buhay sila. Yung mga ganong positive attitude na lang po dapat yung dinadala natin. Na ang Diyos nga,
kahit ano pa man tayo, 'di ba sabi niya na siya nga ay nagpapaulan sa mga at nagpapasikat ng kanyang araw sa mga masasama at mabubuti. So ang Diyos po ay walang kinikilingan, no? Kahit ano ko pa man, iibigin at iibigin ka pa rin niya. So paano pa kayang tayong tao na hindi natin ibigin kung sino man po or ano man po yung kalagayan ng ating kapwa. So, yun, ganun po kahalaga yung pag-ibig na dapat po nakikita natin simula sa ating Panginoong Diyos para po maibig natin yung kapwa po natin. Yun po, bro. At yun nga po, sabi nga po ng ating isang kapatid dito, napakahirap nga pong gawin talaga to, mga minamahal yung mga taga-subaybay. Pero makikita po natin doon yung huling sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, kung matatandaan nyo. Kaya nga magpakaganap kayo. Opo. Sapagkat katulad din yung amang nasa langit, naganap. So yun po ang paanyaya at hamon po sa atin kung tayo po ay naghahangad na maging isang karapat-dapat sa pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo at pagiging isang Kristiyano, ano po. Paano po ba yun? Paano natin gagawin to? Sa tutulan po, mga minamahal ng mga taga-subaybay, wala po tayong magagawang anuman kung wala po ang Diyos. Ano po? Para ibigin po natin ang kaaway natin, hindi po manggagaling sa atin yung kapangyarihan o lakas para magawa po natin yan. Ano po? Kaya narito po ang atin pong programa upang ipaalala sa atin at tayo po ay paalalahanan kung ano po ang mga dapat nating maaaring gawin sa mga ganitong sitwasyon. Ano po? Na hindi nga po natin, hindi po manggagaling sa ating sariling lakas, kundi ito po ay sa patuloy nating pagkapit sa ating pananampalataya at pananalangin. Yan po yan, mga minamahal ng mga taga-subaybayan po. Ang pinaka-pundasyon po ng ating pag-ibig na ito ay ang ating palagi ang pananalangin at pagkapit sa ating pananampalataya para tayo po ay huwag daigin ng anumang magiging sagabal po dito sa atin pong layunin na ito ng pag-ibig sa ating kaaway. Napakahirap po. Ano po? Pero yun po ang pinaka-pintuan para makamit po yung tinatawag na kaganapan na sinasabi ng Panginoon. Magpakaganap kayo sapagkat ang inyong amang nasa langit ay ganap. So hindi po tayo magiging karapat-dapat sa ating Ama kung hindi po tayo magiging ganap. Kaya manalangin po tayo na bigyan po tayo ng lakas sa atin pong pang-araw-araw na buhay para makita po natin yung mga madidilim na parte na ating kinakaharap at maunawaan natin kung ano mga dapat nating gawin. Tayo po ay dumako naman sa panibagong Ebanghelyo po. June 21, ano po, Wednesday. Sumainyo lahat ng kapayapaan. At sumainyo rin. Ang pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 6, talata 1 hanggang 6, 16 hanggang 18. Malati po sa inyo, Panginoon. Mag-ingat kayo na huwag gawing pakitang tao lamang ang inyong mga gawaing banal. Kung magkagayo na hindi kayo tatanggap ng gantimpala sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kung naglilimos ka ay huwag pahipan ang trumpeta sa unahan mo, katulad ng ginagawa ng mga mapagbalat kayo sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang purihin sila ng mga tao. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tumanggap na sila ng kanilang gantimpala. Kung ikaw ay naglilimos, huwag mong ipaalam sa iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong Ama na nakakakita sa lihim. At kung nananalangin kayo ay huwag tutulad sa mga mapagbalat kayo na mahilig manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga daan upang magpakita sa mga tao. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang mga kanilang gantimpala. Kung mananalangin ka ay pumasok ka sa iyong silid at pagkapinid ng pinto ay lihim ka manalangin sa iyong Ama at gagantihan ka ng Ama na nakakakita sa iyo. Kung nag-aayuno kayo ay huwag kayong malungkot na tulad ng mga mapagbalat kayo. Pinasasama nila ang kanilang mukha upang makita ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Tunay na sinasabi ko sa inyo na tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kung ikaw ay nag-aayuno, langisan mo ang iyong ulo at hilamusan ang iyong mukha.
upang walang ibang makabatid na ikaw ay nag-aayuno kundi ang iyong amang hindi mo na kikita at ikaw ay gagantihan ng iyong amang nakakakita sa lihim. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po kayo, O Kristo. Isa pang napakagandang mensahe po ng ebanghelyo para po sa araw ng Miyerkules, ng nakaraang linggo, ang pagsasagawa ng ating mga kabutihan sa lihim. Do good and secret. At ito nga po, Father Romy, pakibigay nga po ang reflection nito. Kaya po, mauna. Ang ibig mo sabihin, halimbawa po, kung ikaw ay tutulong, magbibigay tulong ka, huwag mo nang pangalandakan pa na ikaw ay tumulong. Tumulong ako. Binigyan ko yun. Hindi na kailangan. Sapagkat broadcast mo. Ikaw ay tutulong. Sikreto na lang. Hanggat maaari nga, huwag mo nang pabanggit yung pangalan mo na ikaw yung tumulong sa mga taong nangangailangan. Di po ba? At kung halimbawa naman po, nakakaranas ka ng kahirapan, maging masaya ka. Kahit na hirap ka, masaya ka pa rin. Kahit na medyo malungkot ka, nakangiti ka pa rin. Huwag mo pakitang pasan mo mundo, no? Oo, para pinapasan mo na yung mundo na halos hindi na maipinta talaga yung mukha mo. Kaya ibig sabihin po, na ano man na nararamdaman nating hirap o sakit, tumawag lang tayo sa Panginoon, makakaramdam po tayo ng kaginhawaan. At hindi natin maranasan ang anumang hirap. Dahil ang Panginoon na rin nagsabi, sa banal na kasulatan, ang kanyang pamatok ay magaang, ang kanyang pasanin ay magaang. Diba? So, hindi na ka pag may problema ka, kailangan tawanan mo. Sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema para hindi halata na may problema ka. Di po ba? Kahit mabigat ang problema mo sa buhay, pang araw-araw. Sister Marjorie naman po kayo. Yung mga tao po kasi ayaw po nila yung lungkot, ayaw nila yung hirap. Kaya yung kaligayahan nila minsan kinukuha nila in recognition po. Yung pinupuri ka, parang ang saya-saya sa pakiramdam po kasi nun Though may positive effect naman po yun when it comes po sa mga nagtatrabaho. Syempre po kung hindi mo naman bibigyan ng recognition yung isang tao, paano siya mabuboost yung moral po niya sa trabaho. Pero minsan po kasi nababaligtad kung ginagamit natin yung pagre-recognize sa atin para sumikat tayo, yung masarap sa pakiramdam. Yung kaso po yung naaabuso kasi nga nababaligtad tulad po nun, kung tutulong tayo, ang intention ng taong yun, tutulong ako kasi gagawa ako na mabuti para, for example po, pagdating ng election, magiging kilala ako, ganyan, para mas marami akong maging friends, ganun po. Meron siyang personal diba? Opo, may personal po siyang interest. Kung yun nga sabi ni brother kanina, bakit kailangan pang ipangalandakan? Pero kung ipangalandakan yung tulong na bibigay mo. Pero po doon sa mga taong, kunwari, yung intention lang po nila is yung tumulong, hanggang doon na lang po, hindi ka na kukuha ng iba pang na parang ma-overwhelm ka, ganyan, i-recognize ka, ganun po. Saka marami namang tao na gumagawa talaga ng ganyang pagtulong na hindi na siya nagpapakilala. Opo. Yung talaga yung may interest na tumulong, bro. Nakakabatid siya ng, kumbaga, panuntunan ng pagtulong. Mayroon namang tao talaga na naghahangad lagi ng kapurihan sa kanyang sarili. At ito nga po, mga minamahal ng mga taga-subaybay, maaaring isa po tayo sa taong naghihintay ng kapurihan. At meron namang kabilang din tayo sa tao na tumutulong pero hindi naman na nagpapakilala kung sino siya. Anonymous. Mga ganun. Kung sino man po kayo dyan sa dalawang uri ng tao na yan, mga minamahal na mga taga-subaybay, ito po ay isang pagbibigay o pagpapahayag lamang ng ating Panginoon Jesucristo at pagpapaalam sa atin kung paano tayong tutulong sa ating kapwa na upang na tayo ay magkakaroon ng mabibigyan ng gantimpala ng ating amang nasa langit. Kumbaga yung ating ginagawa ay hindi po nasasayang. At yun nga, sa bahagi naman ng pag-aayuno, alam niyo po ba itong pag-aayuno, mga minamahal na mga taga-subaybay? Siguro sa atin pong kapanahunan ngayon, itong salitang pag-aayuno hindi na po yata masyadong
nauuso, kaya nakikilala, alam ng mga mananampalataya. Subalit sa isa pong Kristiyano, sige, sa pagiging Kristiyano po natin, ito pong pag-aayuno ay napaka-importante po para sa atin. Na tayo magkaroon man lamang ng kahit munting karanasan sa ganitong bagay. Yan po kasi mga kapanahonan po ng lumang tipan, meron kasi mga pag-aayuno na minsan di sila kakain, maghapon, ganyan, iniaalay daw nila sa Diyos yung ganung hirap. Pero ang nangyayari naman, para silang nahihirapan, hirap na hirap sa ginagawa nila, na nakikita sila ng tao, sila ay napupuri dahil sa pinagagawa nilang yun, pinakikita nila yung ganung bagay. Kaya sabi ng Panginoon doon, tinanggap na rin nila yung kanilang gantimpala dahil doon sa pagpuri sa kanila ng mga tao na sila ay nagpapakitang tao sa harap ng mga tao. At sa atin naman pong kalagayan, mga minamahal na mga taga-subaybay, sa atin pong mga pinagdadaan ng hirap, kung lalagay po natin sa pag-aayuno natin, itong pag-aayuno na to, yung sa panahon natin, maaari po nating masabi na sa lahat ng mga nararanasan po natin ng mga kahirapan sa buhay natin, mga pinagdadaanan po natin, isang pag-aayuno na pong masasabi po siguro natin yung tayo maging maging masigla pa rin sa ating pananampalataya sa kabila ng mga nararanasan po natin na hindi natin pinakikita na tayo sama ang ating loob o kaya parang pasa natin ang daigdig dahil sa mga nararanasan nating hirap. Dahil higit sa atin po bilang mga Kristiyano, Katoliko, wag po nating ipakita na tayo po nadadaig ng mga pinagdadaanan po nating mga kahirapan, sapagkat ito po ay isang tungtungan po natin para po tayo makapagpakita sa Diyos ng ating, sabi nga po, pag-ibig sa Kanya. Anumang hirap yan, langisan natin ang ating mga ulo at hilamusan ng ating mga muka. Ibig sabihin po, gawin natin maaliwalas pa rin, gawin natin okay pa rin ano man ang nangyayari. Sabi natin sa Panginoon na, Lord, salamat pa rin sa lahat. Kahit na tayo po nakakaranas ng mga kahirapan. Sapagkat ang lahat ng bagay po naman, hindi naman po yan laging nandyan. Dumadaan lang po lahat yan. At sa tulong ng Panginoong Diyos, giginhawa rin po ang lahat. Yan po ang mensahe natin. Ang mahalaga lang po, maglingkod po tayo ng tapat sa Diyos. At tayo po ay magbabalik. Bigyan po muna natin muli ang paalala ng ating himpilan. Nais po namin kayong makasama sa misyon ng pagsasahimpapawid ng mabuting balita sa pamamagitan ng Radio Maria. Inaanyayahan po namin kayong maging bahagi ng Friends of Radio Maria. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan po sa 045-982-1910 or mag-text sa 0918-629-6310. Welcome to the Radio Maria family. Nagbabalik po ang tunay na buhay mga Diyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa himpilan ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria, bringing Christ into your home. Sa ating pong pagpapatuloy, dumako po tayo sa ika-4 po na Ebanghelyo ng Sanlinggo noong June 22, Thursday. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumayin niyo rin pagbasa sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Mateo na may kabanata 6, talata 7 hanggang 15. Walhati po sa inyo, Panginoon. Sa inyong mga panalangin ay huwag magsalita ng marami katulad ng mga hentil na ang akala ay diringgin sila dahil sa dami ng kanilang sinasabi. Kaya huwag ninyo silang tutularan, sapagkat nababatid ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa ninyo hingin sa Kanya. Sa makatwid, ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga utang para ng pagpapatawad namin sa nagkakautang sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, bagkus iadya mo kami sa masama. Sapagkat kung patatawarin ninyo ang kasalanan ng iba, ay patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, ay hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa mga kasalanan ninyo. Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri po namin kayo. At salamat po, Sister Marjorie, sa ebanghelyo ng Thursday, na binasa. Kanya po, ang bali mensahe po rito ay yung panalangin Ama namin. Yan po yung panalangin Our Father, yan po panalangin itinuro po ng hindi kung sino-sino, yan po itinuro ng ating Panginoong Jesucristo mismo. At ito nga po ay isang patunay, mga minamahal namin mga taga-subaybay, na ang ating Panginoon nananalangin, bilang siya isang tunay na tao, sa pakikipag-usap niya sa Ama ay pumapasok din po siya sa isang panalangin. At ang tinuro nga po niya ay nga po yung higit sa lahat yung paghingi ng pagpapatawad, katulad ng patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, at tayo naman katulad ng pagpapatawad natin sa mga nagkakasala sa atin, Father Romy, na doon nga po sinasabi ng Panginoon na kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ganun pala yun, Opo. Other sister, na kung hindi tayo magpapatawad, di rin tayo patatawarin. Opo. Kaya lang, sabi nga po, minsan nakapagkwentuhan nga kami ni Brother Romy tungkol sa pagpapatawad na to. Doon nga sa paraiso, di ba, yung nagkasala ang tao doon. Kung atin pong susulyapan, mga minamalay, mga taga-subaybay. Si Eva, si Adan, tsaka yung ahas doon, yung nagkasala sila, nagkasala sila lahat doon, nakagawa sila ng pagkakasala, pero may nagkamit ba ng kapatawaran? Wala, Opo. Walang nagkamit ng kapatawaran sa kanila doon. Ang malaking tanong, bakit? Bakit walang nagkamit ng kapatawaran? Unang-una siguro, yung wala man lang humingi ng tawad. Wala. Yun yung pinaka punto, walang humingi ng tawad. Kahit sino sa kanila, walang humingi ng tawad na, sorry God, sorry Panginoon. Kahit yung babae, di ba, nung sabi niya, napaglalangan ako ng ahas, kaya ako kumain. Nung bunga na pinagbawal. Pero wala siyang karugtong na, patawarin mo ako. Ayan. O si Adan naman, ganun din. Nangatwiran pa. Yung babaeng binigay mo sa akin, hindi mo ko binigyan, para sinisipan Diyos. Imbis na humingi ng tawad, siya nanisip pa. Yung ahas, di naman na tinanong ng Diyos. Talagang, kaagad trabaho niya. Inino na kaagad siya. Pinarusahan na kaagad siya kasi alam naman, demonyo, di ba? Yung nasa ahas. So, yun po yun, Importante po talaga sa atin na humingi ng tawad. Yan po ang mensahe ng panalangin na yan. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala, mga kasalanan. O sa aming mga utang. Napakalaki ng utang natin sa Diyos. Sabi nga po, ano ba yung utang natin sa Diyos? Buhay. Yung buhay natin, Opo. Yung hininga na sa bawat saglit, taglay-taglay po natin. Yan po yung napakalaking utang natin sa Diyos na atin pong taglay-taglay. At yung pong pagpapatawad niya po na binibigay sa atin araw-araw sa atin pong mga nagagawang kamalian. Kaya mga minamahal mga taga-subaybay, kahit ito lang pong panalangin ito, ang atin pong usalin araw-araw. Bago tayo magsimulang humarap sa buhay. Katulad po ngayon, linggo na naman po ng gabi, sabi nga po, meron pong isang pare na sa aming pagbimisa, nagbigay po siya ng humilya, Napakaganda po ng humilya ng isang pare nating kapatid na yun, Na tinatanong nga po niya, sa umaga, para kanino ba tayo gumigising? Diba?
Di po ba? Commercial. Opo, oo. O nga po, di po ba minamahal yung mga taga-subaybay, di po ba? Bukas po, umaga na naman. Igising po tayo. Para kanino ba talaga tayo gumigising? Kasi yung pong hiningang taglay-taglay natin, pinanggagalingan po yan eh. Siya po na nagbigay sa atin. Na kung minsan, sa paggising natin sa umaga, yung nagbigay na yan, di po natin napansin. Di po natin kilala eh. Ano po? Yung bagong umaga, yung paggising natin na yan, sa halip na siyang unahin nating harapin at bigyan ng papuri, nakakalimutan po natin. Hindi po ba? Ganyan po kalalim ang pangunawa sa atin ng Diyos eh. Pero tingnan natin, tingnan po ninyo, nandito pa rin po tayo, buhay pa rin po tayo. Ano po, mga minamahal na yung mga taga-subaybay, siguro sa paghapon na yun, hindi naman natin siya naalala man lamang. Marami po tayong naalala. Siguro naalala po natin yung negosyo natin, yung trabaho natin, yung anak natin, ano po, sa mister natin, yung sarili natin, naalala natin. Pero siguro yung Diyos, ano po, maaari, minsan sa isang araw, hindi natin siya naalala. Ano po. Kaya ito po isang paanyaya sa atin na sa pagising po natin bukas, ano po, sa pang-araw-araw na nating buhay, kahit ito man lamang po sanang panalangin na to bago tayo mag-umpisa sa ating buhay na haharapin sa maghapon, pagising natin sa umaga, madasal man lamang po natin to. Sapagkat ito po isang ganap na dasal na ibinigay po ng ating Panginoong Jesucristo para sa ating kagalingan. At tumako po tayo sa ikalimang ebanghelyo na po para sa Sanlinggo. Sumayin lahat ang kapayapaan. Ang pagbasa sa banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Mateo na may kabanata 11 talata 25 hanggang 30. Nang panahong iyon ay sinabi ni Jesus, "Pinupuri kita, Ama ko, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino, at ipinahayag mo sa maliliit. Oo, Ama, ganito nga ang iyong kinalulugdan. Ang lahat ng bagay ay pinagkaloob sa akin ng aking Ama. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at wala namang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyong ibig pagpahayagan ng anak. Magsilapit kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan, at kayo ay aking paggiginhawain. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob, at sa ganitong paraan ay giginhawa ang inyong mga kaluluwa. Oo, malambot nga ang aking pamatok at magaan ang aking pasan." Ito po mga kapatid ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po kayo, O Kristo. Sister Marjorie, kayo muna. Ayun po. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, magsilapit kayo sa akin. So, yung paglapit po natin sa Kanya, no, it's a form of our connection po. Ano po ba yung ginagamit natin as a connection, pagkikipag-ugnayan? Yung pong prayers po natin sa Kanya, na yun nga, tinalakay natin nung isa na yung panalangin nating Ama namin, yun po ay isang mabisang pagkikipag-ugnayan po natin sa Diyos. At pangalawa po, sabi niya, mag-aral sa akin sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Yung mag-aral naman po, no, for us to know God, tingnan natin kung saan ba natin makikita ang Diyos, kung saan ba natin makikita ang kanyang mga katuruan, di po ba sa banal na Biblia. So yun po yung isang paraan po natin para makapag-aral po tayo sa kanya, makita po natin kung ano ba yung mga itinuturo niya. Kasi po, yun po yung naglalaman na kung ano po yung buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita po natin doon na kung ano po yung mga dapat nating gawin, na pag ginawa po natin sa buhay natin ay mas malalo pa tayong mapapalapit sa Kanya, mas mapaglilingkuran pa po natin siya. So yun po yung lumapit, manalangin po at mag-aral po tayo sa Kanya. Yun po yan, no? Apo. Kaya yun po isang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo na para tayo po ay magkaroon ng kapanatagan sa buhay. Minamahal na yung mga taga-subaybay. Kasi ano man pong dami ng ating resources sa buhay, mayaman tayo, may pera tayo, mga sabihin man po natin na stable na po yung buhay natin, ano po. Apo. Pero kung
ito po ay hanggang dun lang, ano po, at wala tayong buhay espiritual, katulad ng sinasabi nga ng ating Panginoon na tayo ay nasa kanyang piling, yung paglapit sa kanya, no? Kulang po lahat yan, ano po, yung buhay natin na yan, isang hukag na buhay po, ano. Kaya sa atin naman, ng mga patuloy na sa pang-araw-araw nating buhay, hindi man tayo marangya sa buhay, kulang tayo sa resources, sa madalit sabi na nasa mahirap po ang buhay natin, pero ang lahat po yan ay nagkakaroon po ng kaginhawahan. Sabi nga po ng Panginoon, ano, pasanin niyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ibig sabihin po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ito po, pakinggan po natin ang Ebanghelyo. Kung sa pang-araw-araw po nating buhay, ang mga Ebanghelyo o pananalita ng ating Panginoong Jesucristo, ano po, atin pong nasusundan, ano po, na naririnig o nababasa, 100% po, ano man po yung nararanasan natin sa buhay na yan, tiyak po magkakaroon po tayo ng kaginhawahan. Ano man po laki ng problema na yan na na dala-dala po natin, ano man pong bigat niyan, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo, ano po, kung hindi po natin katatamaran at pangangatwiranan na tayo po humawak ng banal na kasulatan at mag-aral sa buhay niya, ano po, basahin o atin po tingnan kung ano po yung mga pangyayari sa buhay ng Panginoon, sinasabi niya, magkakaroon po tayo ng, sabi nga po, ng kapanatagan lamang kung ito po yung ating gagawin. Ano po? Ito isang paanyaya ng ating Panginoong Jesucristo kasi sabi nga po, marami pong mga tao na hindi na po, wala na pong interes para magbasa po ng banal na kasulatan. Ano po? Kadalasang hawak na lang yung mga gadget, ano po, cellphone na lang, ganon, tablet, at kung ano-ano pong mga bagay-bagay na bahagi ng mundo, ano po. Ang banal na kasulatan, pwede rin po, nasa gadget naman po ito, ano po, kaya lang higit na mainam kasi kung ito pong mga Holy Scriptures ang atin po talagang hahawakan, ano po. Kasi kaya nga po sinabing banal na kasulatan. Wala pa po yata ang banal na cellphone. Yung mga Brother Romy, ano po. Wala. Ay, kayo po, Brother Romy, pagdurugtong na po sa natin, sa Ebanghelyo ngayon, yung sinasabi ng Panginoon na kanina kayong mga napapagal at kayo pagiginhawahin. Meron po akong binigyan ng payo niyan eh. Kaya lang ang sabi niya sa akin, Tay, kasi tawag niya sa akin. Tay, di po ba sa mga ano yan, nililibing, sabi niya. Di po ba narinig yan? Diba? Bakit daw? Kasi daw, siyempre, pag kayong kailangan mo na magpahinga, kapahingahan ng Diyos, sabi niya. Diba? Kasi ang panintindi niya, literal. Diba? Pero hindi siya yung panintindi niya ng spiritual na kung hirap ka, lumapit ka sa Panginoon. Diba? Humingi ka sa Kanya ng tulong. Kasi wala naman iba pong makakatulong kundi ang Diyos eh. Diba? Hindi siya rin na makapagpapagang anuman ang pasanin na dinadala natin sa ating mga balikat. Ang pagkakaalam siguro niyang kapay nga yung mamamatay ka. Mamamatay. Ganun pong pagkakaintindi niya. Kasi nga po, sabi niya na daw siya, hirap na siya. Gusto nga raw niyang mamatay. Bawat, sabi ko, napakasarap ng buhay ka ako. Sinabi ko sa kanya, napakasarap ng buhay. Subukan mong lumapit sa Panginoon. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Lahat ng nararamdaman mong bigat at hirap, itaas mo sa Kanya. Sabi ko. Dahil, kung tutusin, Brad, problemang pag-ibig eh. Problemang puso. Oo. Oo. Masyado siyang na-affected eh. Dahil bigla sila nagkahiwalay nang wala man lang silang maayos na pag-usapan. Wala may pinagdadaanan. Parang bigat na siya. Parang, sabi nga po, may pinagdadaanan ng Kaya sabi niya, gusto na raw niya sumuko. Tama ka, isuko mo sa Diyos ang lahat ng nararamdaman mo ako. At ang lahat ng bigat na sa palagay mo inasa yung mga balikat at makakasumpong ka ng kaginhawaan sa Kanya, sabi ko.
Tapos in-example ko ngayon. Tapos ganito naman di po ba saan yun na niya sa mga pagkakala niya. Sabi niya sa akin. Nga po kasi yung kakulangan sa kaalaman, ano po. Po yun isa po sa mga... Paliliwanag talaga eh. Hindi nila mauunawaan ang gusto. Kaya napakahalaga po talaga sa ating pong pagsisimula sa buhay, maging mulat po tayo sa mga kaalaman tungkol sa espiritualidad ng ating buhay. Kaya po sa ating pong ebanghelyo sa nung Friday at isang paanyaya po ng ating Panginoong Kristo na tayo ay mag-aral. At ito po ang gawain po ng ating himpilang Radyo Maria sa pamamagitan po ng mga programa nito at sa ipapawid makapag-aral po tayong lahat para po sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At ito nga po ang sinasabi pong pinaka-slogan ng ating himpilan Bringing Christ into your home. Dinadala po natin ang pananalita ng ating Panginoong Kristo sa inyong tahanan upang tayo po ay makapag-aral ng sama-sama sa kanyang dakilang pangalan. At amin po kayong inaanyayahan sa amin pong Facebook page. Paki-search lamang po Mysticismo, paki-like po ito at inyo na pong makikita ang aming mga paksa. Gayon din po sa youtube.com. Paki-search lamang po ang title ng aming paksa, Balik Tanaw, 12 Sunday in Ordinary Time. At inyo na pong makikita at mapapakinggan. At sa mga nais pong magbahagi ng kanilang mga sharing sa aming pong paksa ay mag-text lamang po kayo sa 0910-8191-692. At ito po namin ipapahayag sa aming pong pagsasahim papawid. At sa pagtatapos po ng aming programa, muli po namin kayong inaanyayahan na patuloy pa rin pong makibahagi sa Marathon 2017 at sumubaybay at makinig sa susunod na programa dito pa rin po sa himpilan ng mahal na ina, ang Radyo Maria. Marami pong salamat. At binabati po natin ang mga kapatiran dyan sa Magalang, sa Tinabang, at sa San Miguel Tarlac. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Ayun, at kay Sister Belen po na patuloy po nagikinig sa ating pong programa. Maligayang pakikinig po sis. May mabatiin po kayo, Brother Rami? Sige po, binabati ko nga rin po yung mga nakikinig ngayon sa ating programa sa Angeles. Lalong-lalo na po yung presidente po ng Apo Volunteers Group, si Sister Beth Magalang. Magandang gabi po sa inyo. Binabati ko rin po si mama ko, si Jenny Aklo. Hello, ma. Sister Jenny, hello po. Ngayon din ang buong mundo, patiin niyo po ang maligayang Hello, world. Maligayang pagkikinig po sa lahat. Maligayang pakikinig po. At muli po sa kabuuan po ng programang Mysticismo, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pagkikinig dito po sa programa Ang Tunay na Buhay Makadiyos, dito sa himpilan ng ating malay na, ang Radyo Maria, Bringing Christ into your home. Sumayin niyo pong lahat ng kapayapaan. At sumayin niyo rin